circular motion. So nakikita mo na to madalas. At example na yung sa music video ng Big Dogs. Kung gusto mo din gawin yan, kailangan mo maintindihan ang physics ng circular motion. Big stepper, underground methods. Top notch hoes get the most, not the lesser. Okay, intindihin natin kung ano yung nangyayari dito sa circular motion natin. At ano yung dahilan bakit ito umiikot. Para maintindihan natin yan, dapat alam muna natin kung ano ang relationship ng mga vectors natin. Depende sa positions nila. So for example, meron tayong sasakyan. So may car tayo dito. Ayan. So may sasakyan tayo dito. Dito muna tayo sa unang sasakyan natin. Kung yung velocity ng sasakyan mo ay papunta dito sa direction na ito, tapos andito ka, yan, tinutulak mo yung sasakyan mo, papunta dun sa direction na yan. So yung force mo ay ganyan din, sa direction din na yan. Ang kakalabasan yan, ang speed mo, di ba, ay bibilis. Bibilis yung speed mo. Or, pupunta pa rin yung sasakyan dun. Dito naman, sa pangalawang senaryo natin, kung ang velocity mo ay ganun pa rin, pero andito ka na, pinipigilan mo na yung sasakyan, tinutulak mo yan, dyan, ito yung force mo, ang mangyayari dyan, di ba, babagal yung sasakyan mo. Tapos, depende kung sinong mas malaki dito or ito. Kung mas malaki ito, edi pa ganun. Pag mas malaki yung force mo, edi pa ganun, di ba? Yung direction. Ngayon, okay, gets natin to. Gets din natin to. Paano kung andito ka na? Yung velocity mo ay pa ganyan pa rin. So, sasakyan mo papunta dun. Tapos, andito ka. Ayan, tinutulak mo yung sasakyan pa ganun. So, yung force mo ay pa ganyan. So, balik tayo dito. Yung force natin pa ganyan. Yung velocity natin pa ganyan. So, parallel sila. Tapos, same direction. Dito, parallel ulit. Pero, opposite direction. Dito, perpendicular na. So, merong right angle dito. Ito yung force mo. Tapos, ito yung velocity mo. Ano mangyayari dyan? So, papunta yung sasakyan mo dito, pa-right. Tapos, yung force mo, papunta sa taas. Magkakaroon ng curve na path. Parang habang umaandar dito, tinutulak mo pa ganun. So, magka-curve yan pa ganun. Magka-curve siya pa ganun. Yun din yung nangyayari dito sa circular motion. Bali, yung vector mo dito, yung velocity mo, ay papunta dito, pa-straight siya, dyan. So, gusto ng bola mo, dumiretso. Kaso nga lang, hawak mo siya, di ba? Hawak mo yung bola gamit yung string. Tapos yung force mo, hinihila mo siya papunta sa center. So, papunta sa center palagi yung force niyan. Pag circular motion. Pag circular motion, meron tayong tinatawag na centripetal force. Centripetal. So, papunta siya sa center. Pwede rin siyang tawagin na center pulling force or center seeking force. Basta centripetal force. Ang ginagawa niyan ay pinipigilan niya yung bola mo na tumapis ng diretso. So, kung wala yung centripetal force natin, kunwari binitiwan mo, tinanggal mo yung kamay mo or binitawan mo yung string, ang mangyayari dyan ay tatapis yung bola mo papunta pa ganun. Punta dyan sa velocity na gusto niyang puntahan. Hindi pa ganito ha. Hindi pa opposite dun sa center. Hindi pa ganyan. So, misconception yan. Dapat papunta siya pa ganun. So, itry nyo yun. Kuha kayo ng bola, tali nyo, iikot nyo, tapos bitawan nyo bigla. Makikita nyo, papansin nyo, papunta siya ganun. So, bale, palagi itong perpendicular. Kahit saan sa position natin dito sa may circle. Kunwari, andito ka na. So, yung string mo ay papunta dito. Kunwari, ayan. So, meron ka pa rin center pulling force dahil meron tayong circular motion. So, may FC ka dito. FC. Palaging nakatutok sa center. Tapos yung velocity mo dyan, syempre, perpendicular sa center pulling force mo. So, meron kang right angle dito. Yan. So, palagi yan sa lahat ng circular motion. Pero siguro may naiisip kang tanong, anong pinagkaiba nito sa uniform circular motion? Ano yung uniform dun? So, sa uniform circular motion, uniform, ibig sabihin, pare-parehas or iisa, parang sa school, pag naka-uniform kayo, pare-parehas kayo ng damit. Dito, may pare-parehas din. May iisa rin. At yun yung constant yung magnitude ng velocity mo. Ito yung velocity mo, di ba? V yan. V. Yung magnitude niya, ito, yung haba nito, yung length. Di ba? Pag vectors, yung length or haba ng arrow mo, yun yung magnitude. So, ito hindi nag-iiba. Yung length niya hindi nag-iiba. So, kuya, kung hindi nag-iiba yung velocity mo,
yung velocity mo hindi nag-iiba, di ba ibig sabihin nun ang acceleration mo ay equal sa 0? Hindi. Bakit? Kasi nag-iiba pa rin yung velocity mo dyan. Yung magnitude lang ang hindi. Yung nag-iiba sa velocity mo ay yung direction, di ba? Dito sa position na ito, yung velocity mo nakatutok dito. Pero sa position na ito, nandito na yung direction ng velocity mo. Kaya din dito, nag-iba ulit yung direction ng velocity mo kahit parehas yung magnitude. So, meron pa ring acceleration. Di ba? Kasi baka naisip mo, parehas yung velocity. Ano yung acceleration niya? Ang ibig sabihin ng acceleration ay change in velocity over time, di ba? So, dapat may change yung velocity. Meron siyang change. Pero, yung direction, hindi siya magnitude. Yun yung sa uniform circular motion. Sa circular motion, in general, meron kasing circular motions din na nag-iiba yung acceleration dahil nag-iiba yung magnitude ng velocity habang nag-iiba rin yung direction. So, merong mga cases na ganun. Sa uniform circular motion lang yung constant yung magnitude ng velocity. So, okay, gets. Okay na, gets na natin na merong ganito na laging perpendicular. Pag may circular motion, perpendicular lagi ang force sa may velocity niya. Meron laging FC. Ito yung pinaka-importante. Kung walang FC, walang circular motion. Hindi magkakaroon ng circular motion. So, maraming circular motion eh. Ano yung mga center pulling force doon, di ba? For example, meron tayong yung Earth. Ayan yung Earth. Tapos ito yung Moon. So, nagre-revolve yung Moon natin sa Earth, pabilog. Ayan, pabilog yan. Circular motion yan. Pero ano yung nakatutok na force sa center natin? So, sa center dito, sa Earth. Ang force na yan ay yung gravity. So, may gravity itong Moon. May gravity din itong Earth. Pero sakto lang yung gravity nila na pwedeng makaikot yung Moon nang hindi sila nagko-collide. Kung matatanong mo, bakit umikot yung Moon sa Earth? Well, basta may sumabog sa Big Bang siguro. Tapos, may na-form na, kunwari, wala pa yung Moon dito, no? Wala pa yung Moon dyan. Na-form yung bato dito, yung maliit na bato. So, meron siyang velocity kasi sumabog nga. May velocity, napunta siya dito. Tapos, nung malapit na siya sa Earth, na-attract siya nung gravity nung Earth. Ngayon, dun sa initial na velocity niya or yung buwelo niya, dun na nagkaroon ng circular motion. Okay? So, balik ganun. Gravity, pag sa Earth, sa may mga satellite, sa mga planets, basta sa space. Paano naman, kuya, kung sa racing? Okay, sa racing, di ba meron tayong mga circular na mga daanan. Ganyan. Ayan, circular tracks. Yan, sa racing, di ba? Yung mga laps, madalas may curvature doon. So, para makaliko yung sasakyan natin, ayan yung sasakyan, F1 kunwari, ang pangit naman. F1, ayan. Ang pangit. So, yung velocity niya pa ganyan. So, ano yung papuntang force dito sa gitna? Ano yung center pulling force natin? Or ano yung centripetal force natin dito? Wala naman tayong string. Wala namang gravity dito na pwedeng humila dyan. So, ang nagiging center pulling force natin dyan na yung traction sa road tapos sa gulong nung sasakyan natin. Ano ba pag mayroong traction or nagkadikit ang dalawang surface tapos may ginagalaw ka dun sa surface na yun? Di ba meron tayong tinatawag na friction? So, may friction dyan. Yun yung center pulling force natin. Friction force. Okay, gets din natin yan. Paano naman sa, ano pa ba? Sa roller coaster, di ba? Merong mga paganyan na track. Bakit siya umiikot? So, ang dahilan yan, una mong maiisip, syempre dito, di ba? Dahil yun yung track. Pero ano yung nagpo-point na force dito sa center nung track natin na pabilog? Yun ay tinatawag na normal force, di ba? Yung normal force, madalas natin nakikita kung kunyari may surface, perpendicular yung normal force doon, di ba? Ito yung surface, ito yung box. May normal force tayo na paganto. So, ang normal force, yung normal force na yan, okay, pakinggan nyo ito mabuti. Yung normal force na yan, hindi yan force na normal lang. Hindi ibig sabihin yan, may ganyan na force kasi normal yan eh. Normal na may ganyang force. Parang hindi ganon. Ang normal force ay, ibig sabihin yan parang perpendicular sa surface na force. Parang pinipigilan niya yung isang bagay na mahulog sa surface. Kunyari, nilagay mo yung isang bola sa sahig. Yung pumipigil dyan sa bola na yan para hindi mag-pass through dyan sa may sahig
ay yung normal force. At lagi yan perpendicular sa surface. So, ang normal force ay perpendicular force sa isang surface. Perpendicular. So, yung normal na yun, yung normal dito sa normal force, ibig sabihin yan ay perpendicular. Hindi dahil normal lang siya. Okay? Okay, sa formula tayo. Unang importanteng formula, syempre, yung force. F. F is equal to ma. Yung F natin dito sa circular motion ay yung centripetal force, di ba? Centripetal force. So, medyo mag-iiba yan. Hindi lang yan force na yung normal na ginagamit natin eh. Ang kailangan natin dyan ay yung centripetal acceleration din para maging centripetal force ito. Dahil ang mass, wala namang centripetal mass eh. Ang mass ay mass lang. Kahit anong gawin mo, mass lang yan. So, gagawin natin siyang centripetal force. So, M tapos AC. Pero ano yung AC natin? Ano yung acceleration sa center or centripetal acceleration natin? Di ba yan ay equal sa, ito lang, parang ito lang yung kailangan nyo i-memorize. Pero madali lang naman. V squared over R. Velocity squared, naka-square yung velocity divided by R. Di ba parang parehas lang yan sa power? Di ba ang power ay voltage squared divided by yung resistance, di ba? So, yan, pares lang, V squared over R. Pero ito, velocity squared over radius. So, para maging centripetal force yan, edi gawin lang natin na Fc is equal to mv squared over R. Yan na yung unang formula natin. So, yan, yung mga formula natin. So, hindi natin memorize itong mga to. Alam lang natin na F is equal to ma, tapos AC is equal to V squared over R. Ngayon, puntahan naman natin si V. Si V ay velocity. Ang velocity, di ba, displacement over time. Kaso, circular motion tayo. So, circle yung motion natin. Yung distance natin, ano? Ano yung distance natin dito sa circle? Di ba ito? Ito rin lang yung circle. Yung outer surface na yan. So, ano yan? Di ba? Ang tawag din lang natin dyan ay perimeter or circumference. Ano yung formula ng perimeter or circumference? Di ba? Circumference natin ay equal sa choco, pi, delicious. Di ba? Pi d lang. Pero, ang gagamitin kasi natin dito ay yung radius. Ito, diameter to eh. Yung d dito sa circumference natin. So, papalitan natin yan. Ano ba ang radius? Di ba yun yung kalahati ng diameter? Yung diameter yung longest chord dito sa loob ng circle natin. So, ito yung radius. Pag dinalawa mo yan, diameter na. Di ba? Dalawang radius lang. So, 2 pi r. 2 pi r yung circumference mo. Or yung distance na ito. Yung ikot na nangyayari dyan. So, itong displacement mo dito, 2 pi r. Ano naman yung t? Ang tawag dyan ay yung time it takes na umikot ng isang revolution or isang ikot. Isang ikot neto, yung time na yon ay tinatawag na period. So, hindi yan menstruation ha. Period lang talaga yung tawag dyan. Hindi yan mens. Basta period, okay? So, di ba? Hindi natin kailangan i-memorize. Alam lang natin na displacement over time. Yung displacement, circle yung motion niya eh. So, yung displacement dun ay yung circumference. So, 2 pi r yun. Napag-aralan na natin yan dati. Tapos yung t, period lang. Ang tawag, time din lang yan. Seconds din lang yung unit niyan. So, 2 pi r t. Paano kung i-incorporate natin itong formula na to, yung v na nakuha natin, dito sa acceleration? So, sige, mag-experiment tayo. AC is equal to v squared over r. So, yung v squared, palitan natin nito. 2 pi r divided by t, yan ay squared, divided by r. Okay, so nag-square-square na lahat dyan. So, magiging 4 pi squared r squared. So, pares lang to. Radius lang din naman to eh. Radius din lang yan. So, palitan natin ng r na malaki. So, 4, naging 4 kasi 2 squared yan. So, naging 4. Tapos, pi squared, tapos r squared. Divided by, syempre, t squared over r. So, i-simplify natin. Ito, magka-cancel yung isang r dito sa r squared kasi dalawang r yan. Matitira dyan, r na lang. Ang AC natin ay 4 pi r. So, squared tong pi pala. Tapos, t squared over t squared. Ito na yung formula ng acceleration natin pag hindi bigay yung velocity mo. Di ba? Pwede mo nang makuha kung bigay yung radius tapos yung period. Pero ano ba yung period? Di ba? Sabi natin kanina, yung time it takes na umikot siya ng isa na cycle or revolution. Isang ikot. Isang ikot, tawag dyan, revolution. Revolution yung ikot, cycle din.
parehas lang yung cycle or yung revolution. So, yung period natin, gamit tayo nito. T ang period ay, so wag nyo i-confuse yung T na period tapos yung T na tension, ha. Basta pag gagamit kayo ng mga ganto, ano bang tawag dito? Mga variables, isipin nyo kung ano yung ginagamit nyo, kung tension ba or period para hindi kayo maguluhan. Or kung gusto nyo, ibahin nyo lang din yung variable. Ako minsan ginagawa ko tension, ganyan. Ganyan ko na lang sinusulat. Pero dito, period, di ba? Di mo naman magagawang period yan. Period? May period ba? Wala. So, T na lang muna yan. So, yung period natin or T ay seconds per 1 revolution. Ganyan. Or seconds per revolution. Or cycle. Ayan. So, may kabaliktaran to, si period. May kabaliktaran siya. Yun ay si frequency. Si frequency naman, si F, yan ay kabaliktaran ni period. So, ibaliktarin mo lang si period. Revolutions or cycle. So, pag sinabi revolutions per second, frequency yon. Or cycles per second, frequency din yon per second. Yung unit nito, itong period ay seconds, ha? Pag kinumpute nyo yan, seconds yung unit niya. Itong frequency, ang unit niyan ay hertz. Bakit hertz? Yan yung pinangalan dito sa unit ng frequency dahil kay Heinrich Hertz or yung German physicist na nag-demonstrate ng existence ng electromagnetic waves. So, more on electronics yon. Si Hertz, apelyido niya yan. So, itong Hertz, pwede ring i-represent na S raised to negative 1. Bakit S raised to negative 1? Kasi di ba kabaliktaran niya nga si period. So, si F ay equal din lang sa 1 over T. Itong si T naman, si period naman, ay pares lang din sa kabaliktaran ni F. Ayan, 1 over F. So, bakit ganyan? Kasi yung period natin, 'di ba, ang unit niya ay seconds. So, kung itataas mo yung unit pa ganyan, rule of exponent, kung itataas mo yung nasa baba ng fraction, papunta dito sa numerator ng fraction, magiging S raised to negative 1. So, parang ganyan lang din. So, sa gravity, Fg, force of gravity, merong G. Ito, yung G dito na malaki ay gravitational constant yan. Meron yan sa calculator nyo. Ipindot nyo lang yung shift 7 ata yun. Tapos tignan nyo sa likod ng calculator nyo may G doon na malaki. Yun yung gravitational constant. Or pwede nyo rin i-memorize. Ako hindi ko memorize eh. Pero G yan. Tapos yung mass ng 1, mass ng isa, tsaka mass ng pangalawa. Parang kunwari kung Earth tapos Moon, mass nito yung Earth, mass nito yung Moon. Parang ganon. Divided by yan sa R squared. Tama, divided by sa R squared yan. So itong formula na ito gagamitin pag kunyari yung problem mo ay outer space, mga satellite, basta merong gravity, gagamitin nyo yan. So dyan, parang pwede na rin natin makuha yung iba pang formula na ito eh. Sige, magbura tayo. Burahin ko muna to. Gagamitin natin to. Kunyari, di ba? Fg, pares lang din yan sa Fc natin, sa yung centripetal force natin eh. Yan din lang yung centripetal force natin. M1, M2 over R2. Bakit? Kasi yung gravity yung center pulling force natin pag sa satellite or sa space, di ba? So, palitan natin itong Fc. Gawin nating, so ito yung gamitin natin para mas madaming option. Marami siyang variable. Palitan natin yung Fc, gawin nating mv squared over r. Kunin natin yung v. V is equal to G. Itong M dito, yung kahit ano dito. May isang M dito eh. Either ito or ito. Basta magkaiba kasi ng mass to. Depende sa kinukuha nyo. Kunwari yung satellite, mass ng satellite yung kukunin nyo. Siyempre, edi mass ng satellite to. Ayan, M1. Kunyari, tapos ito yung Earth, mass ng Earth. Edi ang magka-cancel yung M1 natin. Kasi kukunin natin yung V squared, di ba? Ay, yung V pala. So, kukunin natin yung V, naka-squared to. G, ito, bababa natin, cross multiply, pa ganyan. Tapos ito, pa ganun, cross multiply, di ba? R, M1, M2, divided by R squared. Cancel yung isa yan. Tapos ito, tapos yung M1 dito na isa. Yan. So, ang matitira, V squared is equal to G M2 over R. Tapos, naka-squared, edi square root natin. Square root. Yan na yung formula ng velocity pag outer space. Diba? Nakuha na natin. Problem number 1. A 1,200 kilogram car is driving around a circular track with a radius of 50 meters at constant speed of 20
meters per second. What is the force exerted by the tires or yung gulong on the road to keep the moving car in a circle? Okay, ang pinaka-importante sa physics pag may problem kayo na worded problem ay i-drawing yung word problem nyo. So, meron tayong kotse na 1,200 kilograms sa circular track. So, ito yung circular track. Yan yung daanan natin, tapos mag-drawing tayo ng sasakyan. Ganyan na lang, para simple. Yung radius daw na to, so ito, papunta dito. Yan, yung radius niyan ay 50 meters. R equal to 50 meter. Tapos yung V natin, yung speed daw ay 20 meters per second. Tapos yung mass ay 1,200 kilogram. Yan, ganyan kayo magdrawing. Tapos, syempre, lagay nyo yung mga importante. Yung velocity nyo ay pa ganyan. Tapos, centripetal force, FC. Okay, solve natin. Ano ang hinahanap pala? Yun din, importante rin. Sulat din kung ano yung hinahanap. Sabi niya, what is the force exerted by the tires? Ano yung force or yung centripetal force? Or yung friction force na nagpapaikot dito sa sasakyan natin. So, ang hinahanap ay si FC. FC. Tapos, lagay nyo ng question mark para alam niyo yung hinahanap. So, anong mga alam natin na FC? FC ay equal sa MAC. Diba? May AC ba tayo? Wala pa. So, kunin muna natin si AC para makuha natin si FC. AC ay equal sa MV squared over R. Mali. V squared over R pala. Yan. So, pwede natin i-plug in dito. FC natin. FC. Plug in natin tong AC dito. Yan ay MV squared over R. Diba? FC ay equal sa mass. Ito yung mass. 1,200 kilogram. Tapos, multiplied sa V squared. 20 meters per second squared. Divided by yung R. Yung radius na 50 meters. 50 meters. Bago nyo i-input sa calculator ang mga ito, dapat tignan nyo muna yung units. So, meters, kilogram, seconds, tapos meters. So, tama, di ba? Kasi, explain ko mamaya. So, kunin muna natin. FC. Labas natin ng mahiwagang calculator. 1,200 times 20 squared divided by 50. 9,600. 9,600. Ano ang unit nito? Di ba? Newton. Bakit Newton? O, analyze natin yung units natin. Yung isang M, bali M squared na kasi yan, tapos S squared, di ba? So, magka-cancel dun sa isang squared. Matitira na lang ay kilogram meters per second squared. So, kilogram times meters per second squared. Ano ito? Yan ay Newton. O pinangalan din kay Isaac Newton. Yung kilogram meters per second squared, Newton yan. Kaya pag hindi naka-kilogram meters per second squared yung mga unit na matitira dito sa force nyo, hindi pa yun Newton. Dapat gawin yung kilogram, gawin yung meter, tapos gawin yung second. Second sa time, meter sa length, kilogram sa mass. Okay, ito na yung sagot natin. So, hinanap lang yung centripetal force. So, anong ibig sabihin nitong nakuha nating centripetal force na ito? Dito sa problem, parang ang nalaman natin, yung force, yung centripetal force natin ay 9,600 newtons pag yung velocity mo ay 20 meters per second. So, pag nag-iba yung velocity mo na yan, edi mag-iiba rin itong FC mo. Pero paano? Ano yung mag-iiba? Or paano siya nag-iiba? FC mo ay equal sa mv squared over r, di ba? Ibig sabihin, kung tataas yung v squared mo, yung velocity mo ay tataas, ibig sabihin, tataas din yung FC mo. Ngayon, kung tataas naman itong radius mo, bababa yung FC mo. Bakit bababa? Kasi inversely proportional siya. Nasa baba siya ng fraction. So, mapapansin nyo yan dito. Or for example, di ba, 9,600. Tataasan natin yung radius. Gawin natin kunwari 500. Liliit yan. O, di ba? 960 na lang. Ngayon, for example, taasan natin yung velocity, pabilisin natin siya. Gawin natin 200. Tataas lalo. Ayan o. Hindi na siya 9,600. Nadagdagan pa ng 2 zero. Ganon din pag bumigat. So, pabigatin natin. Dahil nasa taas siya ng fraction, kunyari dagdagan natin ng 3. Ayan. O, tumaas ulit dahil nasa taas siya ng fraction. Pag dinadagdagan niya yung nasa baba, liliit yung nakukuha nyo. Pag dinadagdagan niya yung nasa taas, lalaki yung kinukuha nyo. Ganon din kung liliitan nyo. Liliitan nyo yung nasa taas, pababain natin yung bigat. Ayan, o, lumiit din. So, directly proportional ang tawag doon. Kung parehas. Anong sinasabi kong kung parehas? Kung tinaasan mo to, tataas din to, ibig sabihin, ito, yung relationship dito ay directly proportional. Kung tinaasan mo naman to, tapos ito ay bababa,
yung relationship ng FC tapos ito ay indirectly proportional or inverse proportion. Ayun, so bakit ko tinuro yon? For example, may problem kayo pero walang mga given na number. Tapos sasabihin ng teacher, anong mangyayari sa FC mo pag tinaasan mo yung M ng 4 na units or 4 units, sabi niya. So ang gagawin mo lang dyan, yung mga hindi tumaas, gawin mong 1. So yung F mo ay 4 units daw, di ba? Tumaas daw ng 4 units, edi 4. Tapos 1 yan, squared. Tapos 1 din yung R. So yung FC mo ay magiging 4. So anong ibig sabihin nun? Pag tumaas yung mass mo ng 4 units, tataas din ng 4 units yung FC mo. Parang ganon. Ngayon, paano kung sinabi tumaas yung radius ng 5 units? So, 1 yung mass, 1 yung velocity squared, tapos 5 units to. Di ang mangyayari sa FC mo ay 1/5. Liliit siya ng 1/5 na factor. Ganun. So, mayroon tayong parang na-analyze. Mas lumalalim yung pagkakaintindi natin. Na ganun pala sa circular motion, no? Pag tataasan mo yung velocity, tataas din yung force. Yung centripetal force na yon. Siyempre, bibilisan mo lalo eh. Mas gusto niyang pumunta dito. Mas gusto niyang dumiretso. Eh di, kailangan mo pang pigilan siya ng mas lalong mas malakas papuntang center para magkaroon ng circular motion. Ganun. Okay, problem number 2 naman tayo. So, a small car, maliit na car with a mass of M for 2.5 kilograms travels through a vertical circular loop. So, para siyang roller coaster with a radius of, at the top of the loop. At the top of the loop, the car speed is 10.2 meters per second. Hanapin daw natin yung minimum speed the car needs to stay in contact with the track. So, yung minimum speed para hindi matanggal yung car natin dun mismo sa track. So, i-drawing muna natin para maintindihan natin. So, ito yung track. Kunyari ganyan. Pangit. Ayan. Tapos, andito daw yung sasakyan natin. Ano daw yung minimum speed dyan? Vmin. Yan yung hinahanap. Tapos, isulat natin yung mga iba pang given. So, yung mass, ay nakasulat naman na eh. Ayan, no? Okay, hanapin natin yung Vmin. Paano natin nahanapin yan? Siyempre, intindihin muna natin yung problem. Sabi niya, hanapin natin yung minimum speed para hindi malaglag to, itong kotse natin. Kasi pag wala ng contact yung kotse tapos yung truck, ibig sabihin may space na. So, ito kunwari, i-zoom natin. Ito yung truck tapos ito yung car natin. So, nagtatouch pa rin siya doon sa truck. Pero kung ganyan na, ibig sabihin malalaglag na yan. Malalaglag na yung car natin. Sabi, ano daw yung pinaka minimum speed na nakadikit pa rin itong car na ito. So, minimum speed, ibig sabihin, pag bumaba pa dyan yung speed na yan, hindi na nakadikit yung car mo. Okay, drawing din natin yung FC natin or yung normal force, di ba? Ano pa? Di ba may weight? May weight itong kotse natin dyan. Saan patutok? Eh di pababa. Kasi yung gravity is pointing downwards. So, may weight tayo dyan. May mg tayo na pababa din. So, dito sa top, sa pinakataas ng truck natin, ang FC natin ay equal sa Fn or normal force plus mg. Paano nangyari yan? So, yung centripetal force natin dyan ay yung normal force plus, syempre, yung mg natin, yung weight natin. Kasi nakatutok din siya sa centripetal natin eh. Diba? Ito yung mass natin, yung weight natin, nakatutok din dyan, pababa. Kaya siya plus. Paano kung nandito sa gilid? Ayan, nandito. Ayan. Sa gilid, yung FC mo ay yung nakatutok dyan, papunta sa gitna. So, ang FC mo dyan ay equal sa Fn mo or yung mv squared over r din lang. So, ito sa top at sides, sa gilid, dito, yung FC mo dyan ay equal sa mv squared over r. Bakit? Kasi ito, ayan o, papunta lang sa center. So, yung weight mo, pa ganyan. So, hindi siya na-influence papunta sa center or hindi siya nakatutok sa center. So, wala siyang kinalaman sa FC. Kaya yung FC mo dyan ay mv squared over r lang or mass times yung acceleration ng centripetal mo. Sa bottom naman, at bottom, sa baba, dito, so yung FC mo, di ba, papunta pa rin dyan sa gitna, sa center pa rin. Pero mayroon siyang nagka-counter na mass or yung weight mo, yung mg. So, yung FC mo dyan, tapos meron kang normal force, di ba? Nakatutok din dyan, pataas din, papunta dito sa center din. So, ang equation ng FC natin ay yung normal force, ayan, minus yung mg. Bakit minus mg? Kasi sa opposite direction yung mg eh. So, pinipigilan niya yung
normal force. Opposite siya sa direction ng FC, kaya siya minus. Ngayon, gamit itong at the top natin, hanapin natin yung minimum speed. Sabi niya, minimum speed, the car needs to stay in contact with the track. Ibig sabihin, yung Fn mo dyan ay 0. So, ang FC mo ay equal sa mg na lang. Fn mo ay 0. Or wala ka ng normal force. Kasi, yan na yung bago magkaroon ng or bago bumitaw yung car mo dun sa track mo, di ba? Malapit nang bumitaw. Parang ganyan na lang. Ayan. Parang ganyan na lang. Tapos, konti na lang magkakaroon na ng maliit na space. Ganyan. Kaya yung normal force mo ay 0. FC is equal to mg. Ano ulit ang FC natin? Yung FC natin ay mv squared over r equals mg. So, may m. So, cancel lang yan. Matitira v squared over r is equal to g. So, ang v mo ay equal sa r times g. Tapos, square root. Mahanap na natin yung speed. V is equal to square root ng yung r natin. R, ito. 8.75 meters multiplied by g. And I multiplied by g. 9.81. Ang v natin ay equal sa calcu. Square root 8.75 times 9.81. 9.26 meters per second. So, cancel yung meter. Ito yung minimum speed natin or V min. Yun yung sagot. Ngayon, nakuha na natin yan. Kunin naman natin yung mga normal force. So, burahin na natin to. Nakuha naman na natin. Ganun lang kunin yung speed dyan. Equal nyo lang yung FC sa mg. Kasi yung normal force ay 0. Okay, so kunin natin yung mga normal forces. Ay yung normal force mismo, Fn. Bakit hindi siya na-influence ng gravity? Kasi hindi naman pa center yung weight mo eh. Papunta naman siya sa baba, di ba? So, ang centripetal force mo ay yung Fn din lang. So, ang Fn mo, or yung yung Fn mo dito, so Fn na to, pero equal lang din sa Fc, kaya Fc yung nilagay ko dyan. Yung Fn mo ay mv squared over r. Ayan. Kasi ang Fc, di ba, is equal to mv squared over r or mass times acceleration na centripetal. So, kunin natin yung normal force dito sa top. Pag sa top at top Fc mo, ulit ay mv squared over r. So, manipulate natin tong equation. Kunin natin yung Fn. Fn is equal to Fc minus mg na kasi ililipat natin yung mg dun sa kabila. So, Fc minus mg. So, paano ulit natin to nakuha? Diba kasi ang centripetal force natin ay equal sa, so ito yung circle natin, tas andito yung cart. Yung centripetal force natin, yung tumututok dito sa gitna, sa center, yan ay yung, syempre yung normal force, tapos tinutulungan pa nung bigat or nung weight. Kaya Fc is equal to Fn plus mg. Yan, nagtutulungan sila kasi same direction silang dalawa. Yung normal force tas yung weight mo ay same direction na papuntang center. Dito kasi sa baba, yung normal force mo lang yung papuntang center. Pero yung weight mo ay nasa baba. Kaya ang nangyari dyan, Fc is equal to Fn minus mg. Ayan. Okay, balik tayo sa problem. Kunin natin yung Fn. Fn is equal to, yung Fc natin, di ba, mv squared over r minus mg. Fn is equal to, na yung mass ay 412.5. 412.5 kilogram. Multiplied by yung v squared mo na 10.2 meters per second square yan. Divided by yung r, yung radius mo na 8.75 meters minus yung mass 412.5, hindi ko nilagay yung kilograms, multiplied by 9.81. So, multiply ito wala na kasi tayong space. So, ang Fn mo dyan, Fn natin, edi i-calcu, 412.5, 10.2 squared, 8.75 minus 412.5 multiplied by 9.81. Yan ay 858.12. 858.12 Newton. So, ganun lang. Sa sides, edi ito mismo, di ba? Kasi mv squared over r lang yung sides. Ayan, no? Ito mismo yun. So, tignan natin sa calcu. Burahin lang natin to. Yan. Yan, 171. Yan. 4904 dito sa sides. Burahin natin to. 4904.74 newtons. Tapos ito sa top. Tapos sa bottom, edi pag minus natin. Minus lang yung dito kanina. Ito. Plus pala. Pag plus, equal siya sa 8951.37. 8951.37 newton. Ito yung sa bottom. Bakit pinag-add? Kasi itong Fn yung kinukuha natin. Itong mg, lipat lang doon. Magiging Fc plus mg. And na. So, i-observe natin ano yung nangyayari. Dito sa top, kung mapapansin nyo,
mas maliit yung force natin kesa dito sa bottom. Bakit? Dahil para ma-maintain natin yung car sa circular motion niya, tinutulungan na tayo nung weight kasi yung weight mismo ay pababa na din lang papunta sa center. So mas maliit yung kailangan natin na force para mapaikot yung car. Dito sa bottom yung maximum force. Tingnan nyo, papansin nyo itong top ay maliit, 858.12, di ba? 3 digits lang yung nasa harap. Ito 4 digits, ito rin 4 digits. So dito sa pinakataas, konting force lang yung kailangan natin dahil tinutulungan na tayo ng weight. Dito counter natin yung weight or pinipigilan pa tayo ng weight para magkaroon ng centripetal force kasi sa ibang direction siya. Kaya kailangan natin ng mas malaking force dyan. Kaya ito ang resulta, malaking force. Yan yung pinakamalaking force all throughout dito sa circular motion natin. Dito sa sides, ayan o, katamtaman lang. Naintindihan din natin kung anong ibig sabihin ng mga sagot natin. Next problem tayo. Okay, game. Next problem. A 2 kilogram ball attached to a string. It is moving in a horizontal circle with radius 80 cm. What is the tension force at 20 meters per second? So, speed yan. So, horizontal circle, ganyan. So, ini-spin niya yung bola natin pag ganito. Ayan, kamay niya to, kunwari. So, pag vertical, yung kanina. Parang example din yung kanina, ito. Di ba? Kung may string tas bola, ganyan din yung mangyayari. Bali, di ba, pabilog. Tapos ito yung bola natin, may string dyan. Dito sa top, syempre, yung FC mo dyan, di ba, FC mo, ay equal sa tension plus yung mg, diba? Pares lang din yan. Pero dito, sa second case natin kasi, ay horizontal na, pag ganyan na, pahiga na yung pag-ikot, pag ganyan. Kanina, pa vertical. Ito, horizontal. So, sa horizontal, may mga kailangan natin tayong i-consider na. Kung i-exaggerate natin itong diagram natin, parang ito yung bola, palitan natin ng red kasi red yung bola. So, ayan, ito yung string, tapos ito yung tension mo. Tapos, yung circle mo ay paganyan, di ba? Paganyan. So, ang hinahanap natin ay yung centripetal force. Ayan, yung centripetal force. Hindi ito yung centripetal force, ha? Hindi ito yung FC. Yung FC, yung papunta sa center nung bilog mo. Yung bilog mo kasi horizontal, ganyan. So, yung center niyan, nandito dito sa gitna. Ayan, dito. So, yung TX yan. TX. Yung X component ng tension mo. Tapos may Y component ka rin dito. TY. Or kung gusto nyo, dito. Pares lang yan. Pero ginawa ko dito para makita nyo yung triangle. TY. So kung ganyan, paano natin makukuha yung tension? Itong T. Di ba parang Pythagorean theorem? Hypotenuse, yung T squared is equal to, di ba sa triangle, C ito, A ito, tas B ito. Parang T squared is equal to TX squared plus TY squared. Para makuha mo yung T is equal to yung square root ng TX squared plus TY squared. Ganyan, di ba? So, kunin natin si TX tapos si TY. I-free body diagram natin itong bilog natin. So, yung bilog natin, yan, yung bola natin, may mga forces. Yung force ng gravity, yung mg, tapos yung ty, yan, ty, tapos may tx ka na pa ganyan, tx. So, makikita natin sa free body diagram natin na ang ty is equal to mg. Bakit? Kasi hindi naman tumataas or bumababa itong bola natin, di ba? Kung titignan natin kung punta ka dito, tapos titignan mo siya dyan. Kunyari, nakatalikod ka, ito yung buhok mo, yan. Tapos tenga mo yan. Nakatalikod ka, nakatingin ka doon. Sa gilid, ang makikita mo, umiikot lang yung bola na parang paganyan, di ba? Hindi siya tumataas tapos baba. Basta umiikot siya sa horizontal. Parang linya lang yung nakikita mo pag nandito ka sa gilid mismo. So, walang taas, wala ding baba. Ibig sabihin, yung ty mo ay equal sa mg. Kasi hindi siya tumataas at baba. Yung horizontal lang ang may effect. Pag ganun, yung tx lang. Nagbabago-bago lang yung direction ng tx. Dito, pag ganyan. Dito sa direction na to, pag ganyan. Papunta lahat sa center, pag ganyan. Pag ganyan, pag ganon, pag ganon. Pero yung ty at saka mg natin, yung gravity tapos yung ty, dyan lang. Palaging pataas at saka pababa lang. Kaya, yung summation of forces natin dyan ay 0. Summation ng forces sa y, ito, y-axis ay 0, equal sa 0. So, yung ty mo ay yung fy mo, di ba 0? Fy
is equal to ty plus mg, di ba? Pero yung fy mo nga 0. So 0 to. 0 is equal to ty plus mg. Ibig sabihin, yung ty mo ay equal sa mg. Bakit? I-transpose. Ay, bakit plus? Dapat minus pala. Minus kasi magka-opposite sila. Positive pataas, negative pababa. Summation ng forces, positive pataas, negative pababa. Positive yung pataas, negative yung pababa. Ayan, minus. Kaya yung ty mo, i-transpose mo to dun sa kabila. Magiging ty is equal to mg. So, makukuha na natin yung ty. Ty is equal to yung mass natin na 2 kilograms multiplied by g na 9.81 meters per second squared. So, makikita nyo yung unit, kilogram, meters per second squared. Newton yan. Force yan. Ty is equal to 2 times 9.81. Yan ay 19.62. 19.62 Newton. So, maliit lang pala siya. So, lagay muna natin dyan. Kunin natin yung Tx. Tx is equal to, so, centripetal force natin yung Tx. Ayan, centripetal force natin siya. Ito yung tension, di ba? Tension, ito yung hinahanap natin. Tapos may y component siya na maliit. Tapos ito yung Tx. Yun yung centripetal force natin. Yun yung nagpapaikot or yung rason para magkaroon ng circular motion. Yun yung Tx. So, hindi yung T Yung T kasi may angle yan eh. Yan. Hindi naman dito yung center natin eh. Nandito. So, andito. Hindi naman ito yung center natin. Ito. Yan. Kasi ito yung bilog natin eh. So, yung Tx, centripetal force is equal to Fc. Diba? Ano ba yung Fc natin? Diba? MAC. Ano yung AC? Ang AC natin is equal to V squared over R. So, MV squared over R lang yan. MV squared over R. Yan, makukuha na natin yung Tx. Mass natin 2 kilogram multiplied by yung V na 20 meters per second. Ito yun. Ayan. Divided by yung R mo. Radius mo na 80 centimeter. Centimeter. So, hindi siya meter. So, kilogram, centimeter, tapos meter, tapos second. So, kailangan nating gawing meter yan. Paano? Yung centimeter naman, di ba? Alam natin na times 10 raised to negative 2 lang yan. Or, i-move mo lang yung decimal mo, dalawa, papuntang kaliwa. Parehas lang yan. Pwedeng 0.8 meters or 80 times 10 raised to negative 2 meters. Parehas lang yun. So, ano yung Tx natin? Tx ay equal sa 2 times 20 squared pala yun. Huwag nyo din kalimutan yan. Squared divided by 80 times 10 raised to negative 2. Pwede nyo rin gamitin ito. Ito, times 10. Times 10 raised to negative 2 equal sa 1,000 Newton. 1,000 Newton or 1 kilo Newton. So, nakuha natin yung Ty, yung Tx. Kunin na natin ito, yung tension. Tension natin ay equal sa 1,000 or ilagay natin 1 kilo Newton. Kilo, pares lang yan sa 1,000. Tatlong zero lang yung equivalent yan. Squared plus yung Ty natin na ito. 19.62. 19.62 Newton squared din. So, ang tension natin ay equal sa 1,000 squared plus 19.62 squared. Makikita nyo, 1,000.20 na lang ilagay natin. 1,000.20.2 Newton. So, mapapansin nyo, so mabilis siya, 20 meters per second. Itong Ty mo ay maliit, di ba? Kasi kung babagalan mo yung ikot nito, di ba parang lawlaw na siya. Nandyan na yung string mo, ganyan, tapos yung ikot niya ay paganyan. So, malayo ito. Parang mataas yung Ty mo, itong Ty. Tapos yung Tx mo nandito, yung Ty mo ganyan. Dito, maliit lang yung Ty. Parang ganyan lang, Ty. Kasi mabilis yung pag-ikot mo ng bola. Kaya mapapansin nyo, yung tension natin, yung T, ito ay approximately equal siya sa Tx. Ito, sa Tx. Bakit? So, hindi accurate itong drawing natin. I-accurate natin. Liitan natin yung Ty. Para mas accurate, ito yung T, ito yung string natin, ito yung bola, tapos ito yung Tx, tapos maliit na yung Ty. So, pag liliitan mo pa tong Ty, parang magclose na yung angle natin. Mas maliit pa. Ang nangyayari, parang nagiging equal yung haba nito, tapos yung haba nito. Yan. So, pag tumataas yung speed, yung velocity mo, lumiliit yung angle dito. Diba? Kung mas bababa naman, parang lumalaki. Parang nagiging ganyan. Lumalaki yung angle. Ayan. So, kaya sa mga cases na mataas ang speed, minsan ang ginagawa ay kinukuha na lang yung
TX. To, kinukuha na lang yung TX tapos ini-equal sa T. Kasi nagiging equal na sila. Ayan, parang nagiging parehas na sila na ganyan, na horizontal. Maliit na kasi yung angle. Ganyan. Pag mabilis na mabilis. Pero kung mabagal, kunyari 5 meters per second, sige, compute natin. Kunin natin yung TX kung 5 meters per second siya. TX natin ay mv squared over r. 2 times 5 meters squared, 5 meters per second squared, divided by yung r na 80 times 10 times 10 is to negative 2 kasi centimeter. Ayan o, 62.5 na lang yung TX mo. So, maliit na yung TX. Ganyan na lang. Ganyan. Tapos yung TY mo, syempre hindi magbabago kasi hindi naman siya tumataas o bumababa. So, tignan natin yung tension natin. So, 62.5 na siya, no? Pag 5 meters per second siya. So, ang tension natin, 62.5 squared. So, ginagawa lang natin yung TX squared, TY squared. Ito yon. Pinalitan lang natin ng 5 meters per second yung sa may TX. Kasi sa TY, tignan nyo, yung formula natin, di ba kasi ito, dito natin nakuha, hindi na i-influence ng speed yung TY, yung Y component ng tension natin. Kaya walang epekto. 19.62 pa rin siya. Plus 19.62 squared. Yan, 65.5 na yung tension natin. So mapapansin nyo, bumaba rin yung tension. Pero parang mas lumaki yung gap sa TX tapos yung T natin, di ba? 65 na tapos 62.5 yung TX. Lumaki yung gap or yung space between sa kanila. Parang naging ganyan tapos ganon. Tapos TY mo ganyan. T ito tapos TX. Okay, kung mapapansin nyo, yung tension natin 65.5 na. Lumiit kasi mabagal nga yung speed, di ba? Kung mas mataas yung speed kanina dun sa may proportionate natin. Saan na yun? Basta dito. Kung mataas yung speed mo, ito. Kung tataasan mo tong speed mo, tataasan mo rin yung force na kailangan mo para ma-maintain yung circular path, di ba? Ano yung nakikita natin dito sa sagot natin kanina? Ito, yung 1,000.2 newtons. Ito, 65 na lang kasi bumaba yung speed. So, 65 na lang yung kailangan mong force para ma-maintain yung circular path. Okay, next. Hanapin naman natin yung period tapos yung frequency. Dito sa problem din lang nito. So, anong gagamitin natin para mahanap yung period? Meron tayong velocity, may r, tapos may m. Pwede natin gamitin yung period sa may velocity, di ba? Kasi ang velocity is equal to displacement over time. Yung displacement natin ay yung circumference or yung 2 pi r divided by yung time na period. Kunin natin yung period dyan. 20 meters per second equals 2 pi yung r mo na 0.8 meters divided by yung t. T is equal to 2 pi 0.8 meters divided by 20 meters per second. T is equal to 0.25 seconds. Tama ba? 0.25. Ayan, tama. Period mo ay 0.25 seconds. Ganun lang. Pwede mo rin yan makuha sa force kanina sa TX, di ba? Yung TX natin ay equal sa mv squared over r. Tapos, i-manipulate mo, kunwari, yung v squared mo, magiging 4 pi squared r over t na, t squared. Kunin mo yung t dito, dun sa 1,000 na tx natin kanina. Pero mas madali kasi ito, kaya yan na lang. Kunin din natin yung frequency. Ang frequency ay kabaliktaran ng period. Yan ay 1 over 0.25. Ang frequency mo ay equal sa 4 hertz or 4 cycles per second. So, 4 na ikot sa isang segundo. Ito, 0.25 na segundo ang isang ikot, sinasabi niya. So, kung tinimes mo yan sa 4, ang makukuha mo, 1 second. Okay, gets. Next problem. Okay, ito yung next problem natin. A 2.5 kilogram ball is attached to a pole with 0.8 meters na rope. Find the tension in the string if the ball rotates 12 revolutions in 4 seconds. So, 12 na ikot sa 4 na segundo. Ano yun? Di ba frequency yun? Cycles per second. Revolutions per second. So, frequency yan. F is equal to, palitan natin ng kulay, yung solution. F is equal to 12 revolutions per 4 second. Yan ay 3 hertz or 3 cycles per second. So, isulat natin yung mga given. Ito, 2.5 kilogram yan, yung mass niyang bola. To 0.8 meters yung rope. Ayun lang. Yun lang yung given natin. So, umiikot siya pag ganyan. Ano pang makukuha natin? Yung tension, di ba? Ay, yung period pala. Yung tension yung hinahanap eh. Sulat natin. T, ayan yung hinahanap. So, yung period, tension to. Ito period. Period yung hanapin na next. 1 over F. Kabaliktaran lang ng frequency. So,
So, 1/3. 1/3 seconds. Kuha din natin yung period. Ngayon, ang kukunin natin ay yung tension. Di ba alam natin na ang tension ay equal sa square root ng tx plus ty, yan, squared. So, kunin muna natin yung tx tapos yung ty. Kunin muna natin yung tx. So, yung tx natin ay equal sa mv squared over r. Bakit? Kasi ito yung tx natin eh. Yung pointing sa center. Yan yung centripetal force mo. Kung gagawin natin yung triangle niyan, ito yung tension, ito yung tx, tapos ito yung ty, yung y component ng tension natin. Ito, theta to. Theta yan. So, ano pang pwede natin kunin? Ito. Di ba triangle din lang to? Triangle ulit yan. 0.8 na yung length nun. Yung hypotenuse niya, 0.8 meters. Ito, ano to? Ito yun. Yan ay yung radius. R yan. Tapos ito, hindi natin alam. H na lang, kunwari. So, may dalawa tayong triangle na parehas ang angle. So, hindi natin pwede ipag-equal itong t, tsaka ito, tapos yan, tapos ito, tapos ito. Bakit? Kasi ito, length yan. Length itong mga to. Tapos ito, mga forces. So, hindi yan equal. Ang equal lang dyan yung angle. Kasi parehas yung angle dito. Itong angle na to, parehas dyan. Dito, tsaka yung dito. Okay, kunin natin si tx. Yung tx natin ay mv squared over r. Pero wala tayong v, kaya palitan natin yung v. Diba, ang v natin ay equal sa 2 pi r divided by t. Yan yung ilalagay natin dyan. So, m times 2 pi r divided by t, yan ay squared kasi mv squared divided by r. Ngayon, kung isi-simplify natin to, makukuha natin yung formula nung fc or yung tx natin na isi-simplify lang natin na m 4 pi squared r divided by t squared. So, yung makukuha natin pag sinimplify natin yung kanina. So, ito yung simplest form. Itong t dito, hindi tension. Yan ay period. Period. So, meron tayo. Ito yun. Yung mass, meron din tayo. Ito yun. Yung r, wala tayong r. Ito yun eh. Hindi ito 0.8, ito yung length ng string. So, hanapin natin yung r. Ito, dito natin nakita yung r. Pwede natin kunin yan. Since ang theta natin ay parehas, dyan natin parang yan yung paglalaroan natin. So, r, so adjacent siya nung theta natin. Gamit tayo ng cosine, di ba? Cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse. R divided by 0.8 meters. Dito naman, cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse ulit, tx over t. Kukunin natin yung tx, kunin din natin yung r. Bakit? Isa-substitute natin siya dito. Pag sinubstitute natin yan dito, ang lalabas dyan ay yung cosine tapos yung 0.8 dito sa r, tapos yung cosine tapos t dito sa tx dito. Kasi kukunin natin yung tx, di ba? Di ba tx is equal to t cosine theta, di ba? Ito, minultiply lang natin doon. Tapos itong r naman, r is equal to 0.8 cosine theta. Yan yung isa-substitute natin. Ito, tsaka ito, dito, tapos dito. T cosine theta is equal to m 4 pi squared 0.8 cosine theta divided by t squared. So, tandaan nyo, ito, tension to, ito, period. Palitan na lang natin ng tension yan para hindi magulo. Tension. Tn na lang. Tension. Basta tension yan. Ito, period. Kaya hindi mo yan pwede ipagsama. Kulay na lang pala. Palit natin ng kulay. Gawin nating dark blue. Ayan. Tension. Tension to. Tx, ty. Ayan. Okay, kukunin natin yung tension. Itong t. So, t is equal to m 4 pi squared 0.8 cosine theta divided by period squared cosine theta. Magka-cancel ito. So, burayin na natin to para may space tayo. Yung tension natin, so makukuha pala natin agad yung tension. T is equal to yung mass natin na 2.5 kilograms multiplied by 0.8 meters, yan yung length, divided by yung period natin na 1/3 naka-squared. Ang tension natin ay equal sa bakit nawala yung mga pi? Ito, wait, hindi pa pala tapos. 4 pi squared. May 4 pi squared pala. Ayan. Okay, 4 pi squared times 2.5 times 0.8 divided by 1/3. 1 divided by 3 tapos naka-squared. Equal yan sa 710.61 newtons. 710.61 newtons. Ayan. Nakuha na natin yung tension. Okay, last problem na. Ito na
naman yung sa gravity or yung gravitation. Gravitational force, a satellite of mass 500 kg is orbiting the Earth in circular orbit at an altitude of 300 kilometers above the Earth's surface. The mass of the Earth is 5.97 times 10 raised to 24 kg. Yun yung bigat ng Earth. Di ko alam kung paano nila na-measure yan. And the radius of the Earth is 6.37 times 10 raised to 6 meters. Di ko rin alam kung paano nila na-measure yan. Find the speed of the satellite in orbit. Tapos yung AC, tapos yung FG or yung centripetal force natin. Tapos yung gravity, hindi, given to. Ayun yung G. Diba kasi yung FG natin, FG, yung force of gravity equal to G, M1, M2 divided by R squared. Yan yung formula na sinabi natin kanina. Itong formula na to. So, ilista natin or i-underline na lang natin yung mga given. Kasi wala na tayong space. Underline ko na lang. Mass ng satellite. Ito. Mass ng satellite. Tapos yung 300 kilometers above the Earth's surface. Drawing natin. Mas maganda. Drawing natin. Ito yung Earth. Kunwari. Tapos yung satellite natin ay ito. So, ito daw yung length na to. Length na to ay 300 kilometers. Tapos yung mass nito, M is equal to 500 kilogram. Tapos yung mass ng Earth, M is equal to 5.97 times 10 raised to 24 kilograms. Tapos yung radius ng Earth, R Earth is equal to 6.37 times 10 raised to 6 meters. Hanapin daw natin yung speed. What is the speed? Tapos yung FG, tapos yung AC. Unahin natin yung speed. So V. Paano natin yan kukunin? So alam natin na ang formula nito, FG is equal to M1, M2, G, tapos divided by R squared. Tong FG, yan yung centripetal force natin. So pwede natin yan palitan ng, ayan. Diba yung FG kasi yung attraction yan dito. Ayan, pag ganun. Yan. So yan yung centripetal force or MV squared over R. So may V na tayo. Ayan na. V. Equal nyo lang yun. Equal nyo lang yung FC sa MV squared over R. Pinalitan lang natin dun sa FG. Kasi yung FG mo dito, equal din dun sa FC. Kasi yun yung centripetal force or yun yung force na nagpapaikot dito sa satellite. Diba? Kailangan natin ng centripetal force para merong circular motion. Okay, gets. Itong M1 dito, itong M dito, yung kinukuha natin. Ito, yung M dyan. So, M1 na lang kunwari yan. Tapos itong M2, yung mass ng Earth na lang. Mass ng Earth. Palitan natin to ng mass ng, yan. So, mass ng Earth, tapos yung mass ng satellite. Since yung kinukuha natin yung speed ng satellite, edi yung mass ng satellite ito. Kunin natin yung speed, V1, ay V squared is equal to G M1 ME divided by ito, ibaba natin doon, cross multiply, tas ito, taas natin dyan. R dito, multiplied by R, divided by R squared, multiplied by M1. So, cancel to, tsaka ito. Tapos ito, tapos yung isang R. Matitira dyan ay G ME, mass ng Earth, divided by R. So, yung V squared mo pala, or yung V mo ay square root ng G, mass ng Earth, divided by yung radius. Okay, yan na. Solve na natin. Punta natin dito. V is equal to the square root ng yung G natin na ang haba, ito, 6.674 times 10 raised to negative 11 multiplied by yung mass ng Earth, ang haba din, 5.97 times 10 raised to 24. So, hindi nakakasya, sorry. Ay, baka hindi nyo nakikita. I-move ko na lang. Ayan. Tapos, ayusin natin. 5.97 times 10 raised to 24. Ayan. Divided by yung R. Ano yung R natin? Ito ba? Yung 300 kilometers? Hindi. Dapat kasama yan dito. Okay? Kasama yung radius ng Earth. So, ipag-add natin yung 300 kilometers tapos yung radius ng Earth. Kasi yung center natin ay yung nandun sa center ng Earth. Doon nakatutok yung centripetal force natin. Hindi dito sa surface. Kaya add natin yung 300 kilometers tapos yung radius ng Earth. So, yung radius natin ay 300 kilometers. So, kilometers din siya. Dapat, di ba, meters para mag-cancel yung units natin. So, 300K ang ilalagay natin dito. Kasi wala namang unit to. Di natin nilagay kasi masyadong mahaba. So, 300K plus pala, plus yung radius ng Earth. 6.37 times 10 raised to 6 meters. So, naka-meters na siya. Kaya okay na yan. V is equal to, makukuha na natin yung speed. Square root 6.67 times 10 raised to negative 11
multiplied by 5.97 times 10 raised to 24 divided by 300,000 plus 6.37 times 10 raised to 6 equal sa 7,726.58. 7726.58 meters per second. So, ang bilis. Ang bilis nung velocity nung satellite natin. Ba't hindi mukhang satellite? Charan. Yan, satellite na. Next, kunin natin yung acceleration, centripetal acceleration. So, burayin na natin to. Ako naman na natin yung V. Liit kasi nung space natin, haba nung problem. AC. AC is equal to V squared over R. AC is equal to 7726.58 meters per second divided by yung R na 300K plus 6.37 times 10 raised to 6. Yung answer divided by 300,000. Ang daming zero. 1, 2, 3. Okay. Plus 6.37 times 10 raised to 6. Ay, mali. Dapat naka-squared yung velocity. So, squared ito. Squared. Kasi V squared. Naka-squared yung velocity. 7726.58 squared. Yan. 8.95 meters per second squared. AC is equal to 8.95 meters per second squared. Ito na yung AC. Ito yung V. Kunin natin yung FG. FG, pwede namang mv squared over r or gamitin na natin yung formula niya. FG is equal to MIG M1 M2 divided by r squared. Yan na lang para mas accurate. So wala na tayong space, solve na lang natin dito sa CalQ. Yung G natin ay ito. Ito, nasa calculator nyo rin to sa cover kung naka-scientific calculator kayo. Ito, shift convert. Tapos hindi ko alam kung anong number yun eh. Pero nandiyan. Search ko. Wait. So number 39 daw. 39. Iba. Conversion pala yun. Dapat shift constant. 39. Yan, G. Multiplied yung mass ng satellite natin, yung M1, 500 kilograms. 500 multiplied by yung mass ng Earth, 5.97 times 10 raised to 24. Bigat. Divided by yung radius squared. So, 300,000 plus 6.37 times 10 raised to 6. Yan ay naka-squared. Equal siya sa 4478.13. Paano kung gamitin natin yung constant natin na nakalagay dito? 6.674 times 10 raised to negative 11. 4477. So, malapit lang, no? 4478. So, ang sagot natin, ang FG is equal to 4478 newtons. Yan na yung sagot. Ayan, so tapos na. Pag-aralan na natin yung circular motion. Pero marami pang types ng problem ng circular motion. Kung meron kayong problem na nahihirapan, pwede nyo naman i-comment tapos gagawa natin ng video.